gawain ng Panginoon. Sige po, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, nagpupulit nagpapasalamat kami sa isang napakagandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord God, dahil nararamdaman namin, nararanasan namin, Lord God, yung biyaya mo, yung grasya mo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa patuloy na pag-iingat sa amin, Lord God, sa pagsusustain mo sa amin sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At Lord, hindi kami makakarating dito, Panginoon, kung hindi namin naranasan ang lahat ng iyon. Kaya Lord, buong puso kami nagpapasalamat, Lord God, sa Lord, ginagawa mo, Panginoon, at patuloy na gagawin mo sa buhay namin. Lord God, and sa gabing ito, Panginoon, sa iyo namin tinitiwala ang buong gawain, Panginoon, at lahat ng gagamitin mo, Lord God. Walang ibang itataas, papupurihan, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God. And Lord, inaas namin na patuloy na, Lord, maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And patuloy na, Lord God, sa mga salita mo na aming maririnig, Panginoon. Continue to remind us, Panginoon, Lord God, and turuan mo, Panginoon, kami, Lord God. Magkaroon kami ng bukas na puso, Panginoon, Lord God, at aming mga tainga, Panginoon, ay handang makinig, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, Lord God, na aming magsasalusaluhan sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyo namin tinitiwala bawat parte ng gawain ito, Panginoon, Lord God. Wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon, kundi sa pamamagitan mo lamang, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. And this we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo narito upang magpuri. Pero bago po tayo mag-umpisa, ay ideklara natin yung Psalm 121. Ang sabi doon, I lift mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow my foot to be moved. He that keeps me will not slumber. He that keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is my keeper, He is my shade in my right hand. The sun shall not smite me by day, nor the moon by night. He preserves me from evil. He preserves my soul. At He preserves my going out and my coming in from this time forth, even forevermore. Ang Panginoon ating kublihan, ang Panginoon ang ating sandigan. Kaya hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes.
nais natin siyang purihin at luwalhatiin dahil siya ang kaisa-isang Diyos na buhay. Above all, over all, walang katulad, walang kapantay. No equal, no rival. Bakit? Siya lamang omnipotent, omniscient, omnipresent. Kaya siya ay ating itataas sa ating mga buhay. Itataas natin sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Yes, itataas ka namin, O Diyos. Itaas kita,
Hallelujah. Oh, you have no equal, you have no rival. Itataas ka namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming kalagitnaan, saan man kami pumaroon, Panginoon. Ikaw ang palagi naming itataas. Ikaw ang karapat-dapat, Panginoon. Holy, worthy, hallelujah. Glorious, precious, hallelujah. Oh, powerful, merciful, hallelujah. Ever-living God, ever-loving God. Salamat, Panginoon. Wala kaming may babalik sa iyo, Panginoon. Kung hindi pasasalamat, Panginoon. Pagsamba, pagluwalhati, Panginoon. Pagdakila sa iyong pangalan. Sapagkat ikaw lamang ang tanging karapat-dapat. Purihin, sambahin, luwalhatiin, Panginoon. Wala nang iba pa, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Wala kang karibal sa buhay namin, Panginoon. Dinideklara namin, Panginoon, ikaw ang una, higit sa lahat, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, tahimik natin pakinggan ang tinig ng Panginoon. Tahimik natin damahin sa ating puso. Tayo'y mahal niya. Anak, mahal kita. Anak, hindi kita iwanan, di pababayaan. Anak, ako'y palaging kasama mo. Gumagabay sa'yo. Umaantabay sa'yo. Hallelujah. Oh, wag kang manlupay-pay, wag kang manghina. Ako'y narito lang. Handang makinig sa iyong mga hinaing, sa iyong mga pagtangis. Hallelujah. Ang mangyari sa amin, sa akin, sa atin, ang Panginoon tapat ka nga, O Diyos. Patuloy natin siyang purihin. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat. Ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Yes, hallelujah. Sa iyo ang aming pinakamataas na papuri. Pagluwalhati, O Diyos. Sa iyo lamang. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lamang pagluwalhati at pagsamba. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung the best natin. The best. Yung ang kaaway ay tatalilis. Ang kaaway ay lalayo. At hindi makakapanaig. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ideklara natin ang mula sa ating mga puso, si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Hallelujah. Panginoon. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Si Jesus ang Oh, aming yes. Diyos. Yes, thank you, Lord. Amen.
Amen. Amen. Praise God. Pwede po ba ulit palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, naranasan natin yung bawat miracle na binibigay ni Lord sa bawat araw sa buhay po natin. And sabi nga po sa awit natin, ngalan mo'y itataas sa puso ko, sa buhay ko. Kaya ito na po yung pagkakataon natin para itaas ang ating Panginoon, ipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa buhay po natin. Sige po, sino po yung gustong mauna na? Yung nag-overflow sa lahat ng pagpapala ng Panginoon. Yon, si nanay. Si nanay po. Sige po. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Amen. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kasi nga, tunay nga ang Panginoon ay talagang, sa kata kanya, talagang pagpapala ng Panginoon ay sabi nga ng anak ko, ibalik mo po yung papasalamat sa Panginoon. Talagang ipinakita ng Panginoon yung himala ng Panginoon kahit na maraming pagsubok na dumating sa buhay ng anak ko. Doon ko po nakita yung pagtitiwala sa Panginoon. Doon nakita ng anak ko yung yung mga dumaan na pagsubok ay himala na dumating sa buhay niya. Maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng amo, napakabait na talagang hindi siya tinurin na parang katulong, kundi talagang sambahayan talaga na sa pagkain magkasama, sa lakaran, pagka nagpapalinis na kuko, kaya minamasahe, kasama siya. Hindi katulad na iba katulong na doon ka lang sa bahay, linis dito, lahat gagampanan mo siya, hindi. Talagang napakabuti na Panginoon. Iba talaga yung ang Panginoon lang siyang uunahin mo sa buhay mo. Ay doon niya nakita na talagang napakabuti ng Panginoon. Yung man yung pangailangan niya, kahit hindi siya magsalita, ibinibigay ng kanyang amo. At yung katulad nga po yung kanya buso, talagang 7 taon. Talagang nagpadala talaga yung kanyang amo. Okay, ibigay mo sa anak mo, 7 taon na. Talagang napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, anak, basta huwag kang lulubayin na lagi ka magpasalamat sa Panginoon. Ano man niya ay talagang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Basta magtiwala ka. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon, naging maayos ang kalagayan ng anak ko na yon. Kaya sabi ko talagang the best ang Panginoon. Basta sa Panginoon ka lagi manghahawakan. Kaya tuwan-tuwa ako sa Panginoon kasi talagang mga anak ko na lagi ko sila pinagpe-pray sana naway maging maayos sila. Yung mga 3 kong anak na yan, aking mga apo, lagi ko sila pinagpe-pray dahil sila ang inspirasyon ko na habang ako'y nabubuhay, hindi ako magsasawan, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya sa Diyos ko talaga ibinabalik ang pinakamataas na papuri at parangal. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni nanay. Yun nga po, sabi nga po dun sa Salmo 46 na ang Diyos ang ating kandungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. So lagi po natin kasama ang Panginoon at si nanay, hindi man niya kasama or hindi man niya lagi nakikita dahil OFW, tama po ba? So yun, ang Lord ang laging nag-iingat po kay ang pangalan? Yun, kaya Sarah. Nakakalimutan ko na yung name. Sorry po. Yun, laging nag-iingat po kay Sister Sarah sa ibang bansa. So, meron pa po ba? Ayun, si Nanay Isa po. Praise God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil walang hanggan ang kanyang kahabagan sa atin. At gayon din naman tayo na nais ni Lord na ipadama yung habag sa iba. Kaya I thank God dahil napakahirap na Kristiyano na tayo ay talagang kapag nawala yung tiwala mo kay Lord, mahirap yun. Yun na yung pinakamahirap, yung pananampalataya mo mawala.
So mawala na ang lahat ng bagay, wag lang si Lord sa buhay natin. Sapagkat siya yung tagapagtanggol natin. Siya yung nagbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit kailan, di siya nagkulang. Sabi nga, hindi ka man tapat, tapat pa rin si Lord. Kasi po may mga bahagi ng buhay natin na talagang pilitin mo man na talagang pigilin yung sarili mo, pero talagang nakakahulagpos ka pa rin. Lalo na pag meron kang apo na mapakabait. Anak na nagpapalaki ka ngayon, napakabait din ng mga kabataan ngayon. Wala tayong magawa kundi idalangin sa Panginoon at talagang pagtiyagaan. Kasi po talagang minsan doon pa sila sa mundo, nagagapi pa sila ng mundo. But we are praying talaga na kung paano tayo tinulungan ni Lord na ma-overcome ang mundo, ganon din naman sila. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Sama niyo po ako sa prayer na talagang sa paghayo namin, kalusugan, kalakasan, kahit na ano pang mangyari. Sapagkat sa labas, andyan talaga yung maraming pagsubok, maraming mga ma-experience ka na iba't iba ang ugali, iba't iba ang tao, iba't iba ang pananaw, iba't iba ang kanilang mga sasabihin. But si Lord po kailanman hindi magkakait ng karunungan, pangunawa para kung ano man yung tanong nila, habang nagtatanong, yung isip mo naman, Lord, tulungan mo po ako, anong isasagot ko dyan? Praise God. But I thank God, syempre si Lord, source of wisdom, source of knowledge and understanding. Maintindihan ng tao na kahit na Muslim siya, hindi niya pagpipilitan na talagang ang Diyos niya ay si Allah. Siyempre si Lord Jesus talaga yung Diyos na makapangyarihan at walang makakatalo sa Kanya, walang makakapanaig. Sapagkat nagwagi na si Jesus Christ, nagwagi na ang Panginoon, magwawagi rin tayo kung paano tayo ginagamit sa sino mang tao, kanino mang tao tayo magpaliwanag. Maiintindihan nila, basta wag ka lang magsawa. Sapagkat ang tao po ay talagang marami pang mga tanong yan, marami pang, kung tayo nga, hindi naman tayo agad-agad marami pang nanalangin sa atin, marami pang nagtiyaga, ilang taon, 13 years. So 13 years po, bago po natin maintindihan ng maunawan. So talagang, by the grace of God, talagang eto na tayo ngayon. Nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Kanyang kabutihan, salamat sa Kanyang kagandahang loob, salamat sa pag-ibig niya sa atin at pagtsatsaga rin sa atin. Glory to God. Amen and amen. Amen. Talaga pong talagang marami tayong may encounter na mga challenges sa buhay po natin. Pero naniniwala po ako na tapat ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sige po, para sa last, si Sister. Gusto ko rin din pong magpasalamat sa Lord kasi sa mga pinaparanas niya, ginagawa niya sa buhay ko nitong mga nakaraan. Gusto ko rin pong magpasalamat sa Kanya kasi ang dami niyang pinaparanas sa akin, katulad ng being late bloomers na Christian. Nagpapasalamat po ako na naranasan ko yung youth camp. Ayun po, kasi minsan nga po sabi ko, pala, noon ko pa nakilala si Lord, para naranasan ko yung mga youth camp, yung mga ganyan-ganyan. Pero si Lord talaga, ipaparanas niya talaga sa iyo lahat. Para sa iyo, imposible, pero hindi. May paraan ang Lord para maranasan mo yung mga ganong bagay. Kasi nung nakita ko yung youth camp, ang saya-saya pala. Parang bumabalik ako sa pagkakabataan ko. Kaya sabi ko, salamat sa Lord kasi pina-experience niya sa akin yung ganong klaseng gawain ng Panginoon na sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam. Kahit na hindi na ako nakikiedad nila, nakikitalon ako sa likod, nakikisaya ako sa likod, nakiki-enjoy ako sa likod. Sobra po akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung privilege na maka-attend sa youth camp, kahit na hindi na youth si Ate Shine, sobrang sarap at sobrang pagpapasalamat po ako sa Lord. Sabi nga po, hindi ko to magagawang sumama sa mga ganyang-ganyang gawain. Kung may trabaho ako, kung meron ako pinagaanon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi wala akong trabaho. Sabi nga po ni Nesh, hindi kami employed ng company. God employed po kami. Thank you, Lord. To God be the glory. Amen. Praise God po. Yun, naniniwala po ako na
pwede pa rin naman po tayo maging youth sa puso't sa isipan. Wag na lang sa number. Ayun, purihin po ang Panginoon. Kaya po, ayun, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating pakinig sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Inanihan ko na po yung gagamitin ni Lord sa gabing ito na mag-share ng salita. Amen. Pwede po palakpakan natin ng Lord sa buhay po ni Sister Res. Ayun. Praise God. Kunin ko na rin po yung pagkakataong ito para makapagpasalamat po ako sa Diyos at makapagbalik ng papuri sa Kanya. Yung last week po kasi, may inuwi po yung mister ko na kuting na pulot po niya sa daan. Kasi po naawa daw siya, baka mamaya masagasaan lang, kaya minabuti niyang iuwi na lang sa amin. Yung kuting po na yun ay napakakulit, sunod po ng sunod sa akin pag nasa kusina ako. Tapos nung isang gabi po na ako'y nagluluto po, bigla po akong napahakbang po ako ng patalikod po para po, meron akong biglang naalalang kukunin ko na rekado ko sa aking niluluto. Hindi ko po sinasadya na natapakan ko po ito. Siguro po nasaktan siya at nagulat din po siya. Kaya ang lakas po ng sigaw niya kasi talagang napuruhan ko po ng tapak. Sumigaw po yung pusa tapos sumabay din ako ng sigaw kasi po yung pagsigaw niya naramdaman ko po na kinagat niya ako. Tapos po nung tingnan ko yung paa ko, meron po talaga akong kagat, tapos sa harapan po kagat, tapos sa likod po kalmot. Di sabi ko, Lord ka, ako gastos ito. Sabi ko, kasi po yung bunso namin, yung bunso ko po nung kinagat ng pusa sa Cabanas ko po siya pinabaksin. Gumastos po kami doon ng kasi po 3 session yun. Mahigit 3,000 po, makulang-kulang 4,000 po. Kaya sabi ko malaking halaga rin ka ako yung gagastusin ko. Naisip ko po yung anak ni Sister Delia na nagtatrabaho sa district. Lumapit po ako sa kanya at nagpatulong ako. At sa kabutihan po ni Lord, ako po ay nabigyan ng vaccine po na libre. At sabi ko nga, salamat Lord ka ako dahil sa panahon ngayon, ang pera po ay mahirap hanapin pero madaling gastusin. Kaya sabi ko napakabuti talaga ni Lord, iniwas niya ako sa malaking gastusan. At bukas po ay matatapos na po yung vaccine ko, pang 3 session na po ito. Ayan, maraming salamat po sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ayan, muli po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang pribilehyo po ang tumayo sa inyong harapan para sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Bagamat ako po ay kinakabahan po, totoo po pala yung sabi ni Sister Almira na pag nasa harapan ka na ay talagang kakabahan ka. Dahil po ito po yung first time ko po na tumayo sa inyong harapan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sa kabila po ng akin po ako'y konting ninenervyos po, ay nagpapasalamat ako sa Diyos at nagpupuri sapagkat minarapat po niyang gamitin ang buhay ko para sa kanyang gawain. At ako po ay, kahit ako po ay may konting nervyos talaga, ako ay nagtitiwala sa kanyang salita na fear not for I am with you. Tunay nga po na hindi ko po akalain po na darating po pala yung panahon na patatayuin pala ako ni Pastor dito sa harapan. Kaya po hindi ko po maiwasan talaga na maramdaman po yung nervyusin po at saka kabahan ka. Pero ano man po yung circumstances na darating sa ating buhay po, lagi po natin piliin na magtiwala sa Diyos, sumunod sa Kanya at ipanalo ang Kanyang gawain. Ayun, sige po, bago po tayo mag-umpisa po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Yan. Father God, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa po na dumalo at nagbigay ng panahon at oras para sa iyong gawain. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan niyo po kami sa gabi na ito. Tunay nga po, O Diyos, na hinihiling namin na Lord, bigyan mo po kami ng kaunawaan, karunungan at kaalaman para sa pakikinig po sa iyong mga salita. Lord, itago mo po ako sa likuran ng iyong banal na krus. At dalangin ko, O Diyos, na hayaan mo po na yung banal na Espiritu Santo ang manguna sa bawat isa sa amin sa gabi na ito. Hayaan mo po na iparanas mo po yung presensya mo sa bawat isa sa amin, Lord. At Father God, dalangin ko po, Panginoon, na ituon mo po, Panginoon, yung mga kaisipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po namin ipinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at
pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito po yung aming samot dalangin. Amen. Ang lesson po natin sa gabing ito ay lesson 7 na po tayo na may pamagat na kilalanin ang Diyos. May tanong po ako, kilala mo na ba ng lubusan ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Paano ba natin siya makikilala ng lubusan? Alam po natin na ang Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa. Siya rin ang ating Diyos na kilala bilang Ama ng lahat ng espiritual na nilikha. Kabilang po tayo sa kanyang espiritual na nilikha, sa katawang pantao po. At higit lalo pa natin siyang makikilala ng malaliman sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang sulat ng pag-ibig, ang kanyang love letter sa atin. Walang iba po kundi ang Biblia. Love letter po sa atin, love letter sa atin ng Diyos yung Biblia po. Ang Biblia po ay nasulat sa 3 wika, ang Hebreo, Aramiko at Griego. Sa kabila nito, iisa lamang ang paksa at pinatutunguhan sa mga aklat ng Biblia at walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Meron po tayong 7 puntos sa gabi na ito na pag-aaralan upang kilalanin ang Diyos. Number 1 po, ang ating ugali kapag nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay hindi lamang talaan ng kung paano nakitungo ang Diyos sa mga tao. Ang kanyang layunin ay nais niyang makipag-usap sa atin sa pamamagitan nito. Sa katunayan, ito ang kanyang sulat ng pag-ibig sa atin. Ang Biblia po pala ay nagsisilbing love letter sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko lang po nung kapanahonan po natin o namin na medyo elder na po. Hindi pa po uso noon ng mga cellphone. Nung nanliligaw pa ang ating mga partner sa buhay, ay dinadaan nila sa love letter ng pagpapahayag ng kanilang saloobin o yung pagmamahal nila sa atin, di po ba? Tuwing binabasa po natin ito, ay nag-uumapaw ng kaligayahan sa ating puso. At nakakatulugan mo pang may ngiti sa iyong mga labi. At kahit, ay, natatawa si Shine, nakaka-relate siya. At paulit-ulit mo itong binabasa araw-araw. At kahit araw-araw mo na itong binabasa, hindi ka pa rin nagsasawa. May tanong po ako, ikaw kapatid, paano ka magbasa ng love letter ng Lord? Yun. Kung po yung love letter na manliligaw natin ay excited kang buklatin, yung love letter po ba ni Lord sa atin ay ganun din po tayo? Excited din ba tayo na magbuklat? O matamlay ka? Kung yung love letter ng manliligaw mo ay nakakatulugan mong may ngiti sa iyong mga labi, paano naman po yung love letter sa iyo ni Lord? Nakakatulog ka ba na hindi mo man lang ito binabasa o hindi man lang ito pinapansin? Yan, malulungkot naman po si Lord pag hindi natin pinansin yung kanyang love letter. Yung love letter na manliligaw mo kahit paulit-ulit o araw-araw mong basahin, hindi ka nagsasawa. Kumusta po yung love letter ni Lord sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Naalala pa ba natin itong basahin? Ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi po dapat nakakainip. Dahil dito nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Iparamdam natin sa Kanya na ang bawat sandali na tayo ay nasa presensya niya ay hindi maaaring ikumpara sa anumang bagay. Pinakamahalaga po dapat yung oras po na nasa presensya tayo ng Diyos. Iparamdam po natin sa Kanya na minamahal natin siya at mahalaga sa atin ang Kanyang mga salita. Amen po ba? Number 2 po, sa 7 puntos. Ang kaibahan ng Biblia at mga pakinabang sa pag-aaral nito. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. May 4 na pakinabang sa pag-aaral po ng Biblia. Una po, pagtuturo. Ipinapakita sa iyo ng daan na dapat mong lakaran. Dito itinuturo sa atin ang salita ng Diyos
ang dapat lakaran. Ito ang gumagabay sa atin sa daan ng kaligtasan at nagbibigay ng direksyon tungo sa tagumpay. Pangalawa po, pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ipinapakita sa iyo kung paano ka manatili sa daan. Paano po tayo mananatili sa tamang daan? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay dapat nasa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ang pananampalataya ay nagmumula lamang sa espiritual na kalikasan at maari lamang po itong lumago sa mga taong nagbibigay ng oras, panahon at nagbibigay ng buhay kay Hesukristo. Kung may pananampalataya ka, hindi ka madadaya at doon ka lamang makakapanatili sa tamang daan. Yan, number 3 po, pagpapabulaan sa maling aral. Ipinapakita sa iyo kung saan ka naligaw ng landas. Pang-apat po, pagtutuwid. Ipinapakita sa iyo kung paano ka magbalik sa daan. Ayon po sa kabila po ng katotohanan, tayo po ay paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan sa Diyos. Paulit-ulit pa rin niya tayong pinapatawad at paulit-ulit niya tayong inaakay sa tamang daan, sa daan po na matuwid. Bakit sa kabila ng marami nating pagkakamali at pagkukulang ay hindi pa rin tayo binibitawan ni Lord? Paulit-ulit din niya tayong ibabalik sa tamang daan para po bumalik tayo sa Kanya. Dahil po noong tinanggap natin si Jesus, ay naging anak na tayo ng Diyos. Kaya, noong tinanggap natin si Jesus, naging anak na tayo ng Diyos. Kaya tayo ay, ganun na lang tayo itinatangi ng Diyos. Ganun niya tayo iniibig, na sa kabila ng ating kapintasan, na sa kabila ng ating imperfecto tayo, namatay yung perfecto para sa atin. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Ayun, ano na po tayo? Pangatlo na po tayo sa 7 puntos. Maikling panimula sa mga aklat ng Biblia. Ang lumang tipan. Ang lumang tipan po ay naisulat bago pa isilang si Jesus. Binubuo po ito ng 4 na klase ng aklat. Ayun po ang lumang tipan po. Unang aklat po ng lumang tipan, mga aklat ng kasaysayan. Nasusulat sa mga aklat na ito kung paano nagsimula ang daigdig, kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao, at paano niya tinawag ang Israel patungo sa lupang pangako. Nakasulat din dito ang pagbagsak ng tao sa kasalanan at ang hatol ng Diyos at ang pagpapatawad. Pangalawang aklat po ng bagong tipan, lumang tipan pala ito. Mga aklat ng kautosan. Nakasulat sa mga aklat nito ang isang bahagi ng kasaysayan ng Israel at naglalaman din ng mga batas na may kinalaman sa mga tao, sa mga pagkain, sa mga ritual at pagsamba at sa moralidad. Pangatlong aklat po, mga aklat ng tula. Simula po sa aklat ni Job, mga awit, mga kawikaan, mga ngaral at kilala ang aklat na ito na mga aklat ng karunungan dahil po sa magandang anyo ng patula nito. Pang-apat po na aklat, mga aklat ng propesiya. Mula kay Isaias hanggang kay Malakyas, nakasunod sa mga aklat na ito ang mga babala ng Diyos sa nalalapit niyang paghatol, ngunit nagsasaad din ito ng kanyang pagpapatawad at pangakong pagliligtas at ang pagdating ni Hesukristo. Ang bagong tipan naman po ay sinulat po makalipas ng ilang panahon pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pero ang ating Panginoong Hesus po ay naroon na bago palikhain ang daigdig. At ang bagong tipan po ay binubuo din ng 4 na klase ng mga aklat. Unang aklat po, ang aklat ng Ebanghelyo. Mula po Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay mababasa po dito kung paano namuhay si Hesukristo. Ano ang kanyang mga itinuro? Ano ang kanyang mga ginawa? Paano siya namatay at muling nabuhay? At kung gusto po natin tuklasin kung paano
ang naging buhay ng ating Panginoon dito sa lupa, pumunta po tayo sa aklat ng Ebanghelyo. Doon din po natin mababasa po ang naging buhay ni Jesus nung nandito pa siya sa lupa. Pangalawang aklat po, aklat ng kasaysayan. Ito po ang aklat ng mga gawa. Ito ay naglalaman kung paano ang nangyari sa mga alagad pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit. Pangatlong aklat po, mga aklat ng katuruan. Mula naman po sa aklat ng mga taga-Roma hanggang sa Judas ay mga liham na sinulat ng mga apostol para sa iglesia at individual na tao. Nagsasaad din kung paano ang Kristiyanong pamumuhay. At yung panghuling aklat po, ang aklat ng propesiya. Ang aklat ng pahayag na sinulat ni Apostol Juan. Itinala niya ang mga pangitain na ipinakita sa kanya ng Diyos tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Inilalarawan din dito ang bagong langit at bagong lupa na itatatag ng Diyos sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Pang-apat na puntos na po tayo, number 4 na po. Paano magsisimula sa pagbabasa ng Biblia? Yan, ito po, kailangan po magkaroon ka muna ng kopya ng Biblia bago po tayo makapag-umpisang magbasa. Dahil gusto man nating magbasa kung wala ka namang Biblia, kapatid, wala tayong babasahin. Ayan. Ang Kristiyano pong walang Biblia, hindi po mag-grow. Tama po ba? Okay naman po yung app sa cellphone, Bible din naman yun. Pinaliit lang po ng lagayan at convenient dalhin. Kaya lang po, kung cellphone ang gamit natin, siguraduhin lang po natin na yung Biblia ang ini-scroll po natin kapag nagbabasa tayo nito. Baka naman po, iba yung ini-scroll mo. Kayo na lang po ni Lord ang nakakaalam nun. Ano po? Ayan na, number 5 na po tayo sa 7 puntos. Magsaulo ng mga talata at pagbulay-bulayan ng mga ito. Pagkatapos sa uluhin ang talata, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay pag-aaral na may kasamang panalangin upang maunawaan nating mabuti yung ating mga binabasa. Ang layunin nito ay upang maiayon ang iyong buhay sa kalooban ng Diyos. Hindi po sapat na nabasa lang natin ang kanyang mga salita. Kailangang maunawaan natin itong mabuti at maisagawa sa ating mga buhay. At kailangang nakaayon o nakaalign ang buhay natin sa kalooban ng Diyos. Maari po kasi na tayo po ay nagbabasa, nabasa natin at naintindihan natin ang ibig sabihin. Iba po yung nauunawaan po at yung naisa sa buhay natin yung ating binabasa. At iba rin po yung sumusunod ka sa naka-align ka po sa kalooban, naka-align yung buhay mo sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po, sa mga nanay po na humahayo, tuwing Sabado, kasi karamihan po sa Sabado humahayo po yung mga nanay at saka mga katatayan, mga young mom. Sa alas 6 po ng umaga di po ba meron tayong morning watch? Minsan po kasama rin yung mga nanay at saka mga tatay dito na humahayo. Tapos po alas 9 ng umaga may hayo na po sa Dampol. Ito po yung mga grupo ni Sister Vicky. Tapos sa hapon naman po, meron po sa Sitio 4. Tapos tutuloy na po kami sa Sitio 5 po, sa Boyong. Halos inaabot na ng gabi, lalo na po kapag napasarap ang kwentuhan. Ang ibig ko lang po sabihin na ipaunawa po, bago po tayo umalis sa ating mga bahay, bago po tayo maging busy sa ating paghayo, siguraduhin po natin yung ating iiwanang mga pamilya, ang ating bahay po ay nakalagay sa ayos. Siguraduhin po natin na meron tayong naluto para sa kanilang pagkain upang hindi po tayo mapagalitan pag uwi natin ng gabi na. Tapos po, baka po sabihin sa iyo pag uwi mo, hayo ka ng hayo yung pamilya mo na papabayaan mo. Hindi po kalooban ng, sumusunod po tayo sa sinasabi ng Diyos na humayo ka at ipamalita mo yung magandang balita. Pero yung ating paghayo po na napapabayaan ang ating pamilya ay hindi po kalooban yon ng Diyos. Wala po sa align yung ating buhay. Kailangan po isaayos natin yung ating buhay sapagkat po yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba? Number 6 na po tayo.
Number 6 na po tayo. Suriin ang iyong motibo. Ano ba ang iyong motibo? Bakit ka ba nagbabasa ng Biblia? Bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Dahil gusto mo lang ba na magkaroon ng maraming kaalaman? Para po siyempre po, isa na pong yun, pagka nakikipagdebate tayo, may magtatanong po, nakakasagot tayo. O kaya gusto mo lang makatupad sa tungkulin mo, tungkulin na magbasa ka ng Biblia dahil sabi ni Lord, basahin mo ang kanyang love letter. Okay Lord, nakatupad na ako, nabasa ko na. Parang ginagawa lamang po nating itong obligasyon kung ganoon. Ang tunay po nating motibo o layunin dapat ay upang kilalanin ang Diyos at ibigin siya ng lubos. Ayun, number 7 na po tayo. Last na po ito sa huling puntos. Pagtatalaga. Paano po tayo magbigay ng panahon o yung schedule natin sa pagbabasa ng Biblia? Ito po mahirap din po bigyan ng schedule po yung ating pagbabasa ng Biblia. Lalong-lalo na po sa mga nanay po, napakarami po kasing atorga sa buhay ng mga nanay. Sinasabi na ba na saka na lang tayo magbasa ng Biblia kapag maluwag na ang schedule natin? Pag may time na ba, saka tayo magbasa ng Biblia? Sabi nga po ni Stephen Prado, huwag mong isingit-singit lang si Lord. Sa oras mo, bigyan mo siya ng schedule. Kasi kung isisingit-singit lang natin yung pagbabasa natin ng Biblia, pangkaraniwan po hindi po iyon nangyayari. Nakakalimutan din po natin. Pero kung ito po ay binigyan natin ng schedule, halimbawa po, makapananghali ng araw-araw po, makapananghali bago ka matulog o magpahinga ng tanghali, ay bibigyan na ka-schedule na nabigyan natin si Lord ng kahit kalahating oras. Yun po ay mangyayari po at kailangan po yun ay gampanan natin at o gawin natin. Ang tanging paraan ay maglaan ng oras para dito. Kung talagang gusto mong lumugo sa iyong espiritual na buhay, makilalang lalo ang Diyos at ibigin siya, italaga mo ang iyong sarili sa Kanya. Magtalaga tayo mga kapatid ng panahon, araw at oras para sa Kanya. Gawin natin yan at siguradong tutulungan tayo ni Lord na matupad ang mga ito. Ayan, eto na po, conclusion na po tayo. Mabilis lang po. Walang pag-aalinlangan na ang pagkilala sa Diyos ay ng lubusan ay bukal ng buhay. Gumawa ng pasya at magtalaga ng panahon para sa Kanya. Sundin ang mga simpleng hakbang na nagbibigay sa iyo ng tagumpay at ganap na buhay, na kung saan mararanasan mo ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sige po, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa matagumpay na gawain sa gabing ito. Salamat po sa mga mensahe mo na aming narinig. Salamat po muli o Diyos sa paalala mo sa amin na pagbibigay ng oras at panahon para sa pagbabasa ng iyong mga salita upang lalo ka pa naming makilala, manampalataya at magtiwala. Dalangin po namin na makita ka sa aming mga buhay at lumakad ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po muli, Lord. Sa iyo namin itinitiwala ang buhay, kaligtasan at maging ang pagpapala ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, maingat po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, salamat po, Sister Res, sa magandang, tunay po na, sa atin po, bilang mga Kristiyano ay, yung pinag-aaralan natin, maaaring review na lang to kasi, kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, po. So review na lang, pero meron pa rin tayong natututunan mga kapatid. At the same time ay ito, training ground natin. So naobserbahan nyo maraming tumatayo. Po. May mga tatayo pa rin iba. Kumbaga ay
Kasi po talagang tayo naghahanda sa maraming gagamitin ng Panginoon sa iglesyang ito. Praise God. At katunayan nga po, yung mga nagsasalita, ginagamit na rin talaga sila ng Diyos no, sa paghayo. Ano po, kita natin yung mga ano. So tama po na bago tayo humayo ay ayusin natin yung pamilya natin. No? Tama po yun, baka mamaya hayo tayo ng hayo. Pagdating sa bahay, walang pagkain yung ating pamilya. No? Ano po, ayusin natin. Pwede naman po yun. So bago humayo ay ayusin yung nakahanda na yung pagkain, ano po, nakapagluto na, ganun. Natatandaan ko nung araw nung binata pa ako ganyan din nangyari sa akin nung sa paglilingkod sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay ay pinagalitan ako ng father ko kasi ako yung nagsasaing kasi pagdating niya walang sinaing. Galit na galit sa akin. Pero hindi ako kumikibo. Hindi po ako kasi kasalanan ko Kumbaga, naglilingkod sa Panginoon tapos pagdating niya kasi walang sinaing. Hindi naman siya marunong kasi magsaing yung father ko. Kaya galit na galit. Wala siyang pagkain. Hindi ako kumikibo. Hindi ako nagluto ako, tinanggap ko na pinapagalitan ako kasi mali naman talaga ako. Magbuhat noon ay bago ko pumunta sa Bible study sa mga gawain sa Panginoon ay see to it na naka-ready yung sinaing yung pagkain. Amen. So tayo po ay meron tayong obligasyon sa ating mga family. Tandaan natin ang ating first ministry is our family. So wag natin kakalimutan yon. Hayo tayo ng hayo. Yung pamilya naman natin, magugutom. Hindi po magandang testimony yon, mga kapatid. So ayusin natin muna yung ating pamilya. Tama po yon, yung mga puntos po na gano'n, no? Meron tayong napupulot. At yung isa pa, yung pagbabasa ng Bible, tama po. Ako sa bahay, hindi ito. Kasi pag umaalis ako, itong Bible ko, pag umaalis ako, kasi convenient. Pero pag sa bahay po, hindi ko ginagamit ito. Yung Bible na to, hindi. Meron akong Bible sa bahay. Yung hard copy. Iba yung hard copy, mga kapatid. Hindi ko pagpapalit. Ito lang pag maalis lang ako, ito dinadala ko kasi convenient nga tayo. Pero pagdating sa kasi yung hard copy, meron kang gusto mong kulayan, makukulayan mo siya. Meron kang gustong mas masarap basahin yung kaysa po dito. Ako pag sa bahay po, dito ko kasi maraming distraction dito marami. Iba yung kaya mas maganda yung mga kapatid sa bahay, yung hard copy, wag po yung electronic Bible, Kasi maraming distraction dito, mga kapatid. Iba yung yung talagang yung Bible talaga na kopya talaga ng Bible. At marami po akong kopya sa bahay, mga iba't ibang salin. Kasi kailangan ma-check mo, ano ba sinasabi sa NIV, ano ba yung sinasabi sa MBB, ano ba yung sinasabi sa ESB, ganon. Para ma-compare mo, may ano ba sinasabi sa NLT. Kasi ang dami, meron siyang punto sa NLT na hindi mo makikita doon sa NIV. Kaya po, mas mayaman yung Bible, makita mo. Lahat naman po yung tama, pero iba yung may pointers doon sa Kaya obserbahan natin, yung ibang mga nagtuturo din ng Bible, nakalagay yung ang daming translation. May King James Version, NIV, TPB, ESB, yan, madami po. Meron pang Pinoy version. Ang pinakaayo ko yung Pinoy version. Masyadong mababaw po yung mga kapatid. Kaya dinidiscourage ko po kayo. Hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng Pinoy version kasi masyadong pinababaw
lumihis na may pagkakataon na malayo na sa ano eh. Yung meaning, ang malayo. Kaya dinidiscourage ko tayo na yung Pinoy version, hindi po Tsaka yung isa pa, yung ASD ba yun? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos version. ASD, ang salita ng Diyos. ASD, ang salita ng Diyos. ASD. Merong hindi rin. Kasi yung the fruit of the Spirit doon sa ang salita ng Diyos, yung faith doon ay yung isa sa fruit of the Spirit ay yung katapatan, faithfulness. Sa ang salita ng Diyos, siya? Faith. Pananampalataya. So hindi kasama sa fruit of the Spirit yung faith. No. Iba po 'yon. Iyon yung isa sa mga big three ng Bible. Faith, love, and hope. Amen. So hindi yung faith hindi kasama sa fruit of the Spirit. Kasi yung faith, ginawa niyang faithfulness. Actually, faithfulness, iyon yung bunga ng Spirit. Pero ang salita ng Diyos, yun? Faith, pananampalataya. Kaya medyo lumayo. So yun lang po, kumbaga, tayo, maganda nga po yung mga natin, sabi nga ay, ito yung love letter ng Diyos sa atin, amen, mga kapatid. Amen. Sinasabi din ni Pastor JR nung sa youth camp, pagka i-open mo yung Bible, ano mangyayari? Pag in-open mo ganyan, ano mangyayari? Nako-close yung mata natin. Diba? Nako-close yung mata mo. Pag sinara mo yung Bible, madidilat ka ng bigla. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pag binuksan mo yung Bible, atakihin ka ng antok. Di po ba? Naobserbahan po ba niyo yan? Pag binuksan mo yung Bible, parang hinihila yung mata mo na matulog. Pag sinara mo na, tapos ka na magbasa, magigising ka na. No, naobserbahan niyo po ba yun? Ako naobserbahan ko. Kahit ako, nangyayari sa akin yung mga kapatid. Pagka magbabasa ako ng Bible, aatake yung antok. Aatake yung antok, no? Tapos pagka naman, tapos ka na magbasa ng Bible, tapos na rin yung antok, no? Kaya sabi nga ni Pastor JR, pag binuksan mo kang ganun yung Bible, magsasara yung mata mo. Pag sinara mo na yung Bible, bubukas na yung mata mo. Parang ganun eh. So, kailangan labanan po natin yun, mga kapatid. Kasi yan po yung gawa ng kaaway yun. Ayaw ng Diyos, ayaw ng kaaway na mabasa natin yung Bible. No? Ayaw niya. Kaya gagawa siya ng paraan. So, yun nga. Yun nga ang nangyayari na pagka magbabasa tayo ng Bible, aantokin na. Pero pagka tapos ng magbasa ng Bible, magigising ka na ngayon kung mawawala na yung antok mo. Labanan po natin yun, mga kapatid. Kasi hindi po yun hindi iyon na kung obserbahan ninyo, gawa ng kaaway yun. Ayaw ng kaaway na magbasa tayo ng Biblia. Kasi hindi po ba yung sangayon sa pinag-aaralan natin ngayon na kilalanin natin ang Diyos. Paano mo makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan pagbabasa ng kanyang salita. Doon natin siya makikilala. Kung hindi natin binabasa ang Bible, di mo makikilala ang Panginoon. Alam mo lang siyang by history, na lumalang ng langit lupa, yun, alam mo siyang ganun. Pero deep inside, yung talagang yung tunay na yung katangian ng Diyos, yung karakter ng Diyos, doon mo siya makikita sa Bible. Kaya po napakahalaga na yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid, amen. Maging habit natin. Amen, mga kapatid. Maging habit po natin na basahin yung salita ng Diyos.
Amen po ba mga kapatid? Basahin po natin, pagsagaan po natin. Kasi dito natin makikilala ang Lord sa mas malalim na kaparaanan. Amen, sa Bible. Kaya po salamat mga kapatid na ganda ng pinag-aralan natin ngayon. Kahit na review lang, meron tayong napulot. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Diyos po ang papuri mga kapatid.